Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa tahiyyati ahlil jannah ala wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala naway maging mabiyaya ang pagtitipon natin ngayon. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala tanggapin niya nawa ang ating mga pagsikap at patawarin nawa niya ang ating mga kasalanan. Allahumma amin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag nakakarinig tayo ng salitang ibada, ang pumapasok lamang sa ating isipan ay ang itayo ang sala, which is tama naman. O di kaya pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, o di kaya pagbibigay ng kawang gawa. Subalit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong isang ibada na nakakaligtaan natin na itong ibada na ito ay dakila para kay Allah subhanahu wa ta'ala at ito'y inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pag-aralan ng ating relihiyon. Kasi yung iba sa atin, sapat na para sa kanila na ginabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam o di kaya pinanganak silang Muslim, sapat na sa kanila ang word na Muslim. Subalit kailangan kung Muslim ka at proud ka sa iyong relihiyon, kailangan iobliga mo kung ano ang inobliga sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala at kasama na doon ang pag-aralan mo ang iyong relihiyon. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hadith na inulat ni Ibn Majah wa Tabarani, qala alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ang pananaliksik ng kaalaman o ang pag-aralan mong iyong relihiyon, ito'y obligado sa lahat ng Muslim. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, iobliga natin sa ating mga sarili ang pag-aralan ng ating relihiyon. Ano ba ang mga kabutihang makakamit natin kung tayo ay nag-aaral ng ating relihiyon? Napakaraming kabutihan ang makakamit natin insyaallah biidnillah. Unang kabutihan, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hadith na inulat ni Imam Tirmidhi rahimahullah, qala alaihi salatu wassalam, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji' o kama qala alaihi salatu wassalam. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man sa inyo ang lumabas at siya ay nanaliksik ng kaalaman, katulad ng ginagawa natin ngayon, magkakaiba tayo ng building, magkakaiba tayo ng destinasyon. Subalit tayo ay nagtitipon dito upang maghanap ng kaalaman at maliksik ng kaalaman. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang lumabas upang manaliksik ng kaalaman, katotohanan ang kalagayan niya, nasa daan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat sa siya ay makauwi. Allahu Akbar. Ibig sabihin, paglabas pa lang ng bahay mo, at nag-intensyon ka na pag-aralan ng iyong relihiyon, inshallah biidnillah kung dyan ka kinuha or dyan kukunin ang kaluluha mo or papatayin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah biidnillah mamamatay ka sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung kukunin man ang ating mga kaluluha, sana sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pangalawang kabutihan na makakamit natin, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sino man sa inyo ang manaliksik ng kaalaman, ilmuddin, yani kaalaman patungkol sa relihiyon, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, papadaliin sa kanya ang daan niya patungong paraiso. So sino sa atin ang ayaw ng paraiso? Lahat tayo ay naghahangad, lahat tayo ay nagnanais na makamit ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So isa sa mga susi upang makamit natin ang hardin, paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aralan ang kanyang relihiyon, pag-aralan ang ating relihiyon na ginagawa natin ngayon. Kaya palagi nating idua kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya ang ating mga pagsisikap. Allahumma amin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tatalakayin natin ngayon ay dalawang ibada na kailangan taglayin ng isang Muslim. Kailangan taglayin ng isang mu'min. Ano yun?
ang pagkakaroon ng takot, pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkakaroon ng maganda at mabuting pag-aasal. Dahil may mga imang Muslim na sapat na sa kanila na okay lang daw sa kanila na hindi sila nagsasala. Okay lang sa kanila na hindi nila ginagawa ang ibada. Ang importante, sila ay mabuting tao. Marami tayong mga kilala ng mga ganon na sinasabi nila sa kanilang sarili, lalong-lalo na sa kanilang kapwa, na okay lang na hindi ako nagsasala. Okay lang na hindi ako nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang importante, ako ay mabuting tao. Hindi ako nang lilibak ng aking kapwa. Hindi ko sinasaktan ng aking kapwa. Sa pananaw ng agam Islam, ito hindi pwede. Mayroon din tayong mga kasamahan or mga kapatid sa pananampalataya na alhamdulillah, sila ay nagsasala. Minsan, sila ay gumagawa ng qiyamul layl, nag-aayuno ng sunnah, or di kaya nag-aayuno sila sa buwan ng Ramadan. Nagbibigay sila ng sadaqah. Mashallah, tabarakallah. Subalit, wala sa kanila ang magandang pag-uugali. Bakit? Gumagawa sila ng ibada, subalit ang talas ng kanilang pananalita. Masama ang pakikutungo nila sa kanilang kapwa. So, ano ang pananaw ng agam Islam? Ito hindi rin pwede. Kaya bilang isang Muslim na may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan pagsikapan natin at maging masigasig tayo na wag nating paghiwalayin ang dalawang katangian na ito. Magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, pananampalataya at pagkakaroon ng maganda at mabuting pag-uugali. Yan dapat ang wag nating paghiwalayin sa ating sarili. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pag-usapan natin ngayon ang takot at pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ba ang pinagkaiba niya? Takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala at takot mo sa tao. Pwede nating sabihin, ang takot sa tao, the more na natatakot ka sa tao, ano ang nangyayari? Anong pinagkaiba nilang dalawa? Ikaw Muslim, ikaw mu'min, ano ang pinagkaiba ng takot mo sa kapwa mo tao at takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang takot natin sa tao or sa kapwa natin, the more na natatakot tayo sa kanya, ano ang epekto sa atin? Sino nakakaalam? Mumtaz. The more na natatakot tayo sa kanya, tayo ay umiiwas sa kanya. Umiiwas tayo na baka may mangyari sa ating masama. Mapagsalitan tayo ng masama. Ibig sabihin, umiiwas tayo at lumalayo tayo sa kanya. Yan yung takot natin sa ating kapwa-tao. Pero kung si Muslim, si mu'min, meron siyang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, the more na tumataas at lumalakas ang takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalo kang lumalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagagampanan mo ang mga inobliga sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit walang nakakakita sa iyo, ginagawa mo ang inobliga sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? So, ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, yuqarribuna ilallahi azza wa jalla. Tamam? So, ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, isa yan sa mga rason na nagpapalapit sa atin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hadith na mula kay Mu'adh bin Jabal radiyallahu an, at ito'y inulat ni Imam Tirmidhi rahimahullah, ittaqillah haythuma kunt. O kama qala alayhi salatu wassalam. Ang hadith na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, parati nating naririnig sa mga asatid, wal khutaba, wal ulama. Tamam, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haythuma kunt. Katakutan mo ang Allah kahit nasaan ka man naroroon. Hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqillah fi Qatar faqat la. Hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah fi baytika faqat la. Di sinabi ng mahal na propeta na katakutan mo lang ang Allah sa loob ng pamamahay mo. Katakutan mo lang yung Allah sa lugar na may mga Muslim. Hindi. Bagkus ang sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam,
katakutan mo ang Allah kahit nasaan ka man naroroon. Sa loob ng bahay, katakutan mo ang Allah. Sa labas ng bahay, katakutan mo ang Allah. Nasa Qatar ka, katakutan mo ang Allah. Uuwi ka ng Pilipinas, katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil masakit na realidad, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, may mga kapatid tayo, protektahan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang pangamba at takot nila kay Allah subhanahu wa ta'ala ay limitado lamang. O di kaya, ang takot nila kay Allah subhanahu wa ta'ala ay natatangi lamang sa mga lugar. Ala sabilil mithal, kung kasama mo ang iyong mga kapatid na Muslim, mashallah tabarakallah, ikaw ay nagsasala, nag-aaral kayo ng din, mashallah, nag-aayon sa buwan ng Ramadan, subalit kapag wala ka na sa kanilang grupo, bumabalik ka na sa regular mo na gawain. Dahil kinakatakutan mo lamang Allah subhanahu wa ta'ala sa oras, sa lugar na gusto mo. O di kaya, kapag umalis ka ng ibang lugar, wala nang masjid, wala ka nang makakakilala, so hindi mo na matataguyod ang mga inobligan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit nasaan man tayo naroroon. Katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating mga paningin. Tamam? Sa ating mga paningin, paano natin katakutan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating mga paningin? Kapag si Muslim may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, limitado lamang ang makikita dapat niya. Hindi lahat ng nakikita natin na dumadaan sa social media ay pwede nating tignan. Alam natin yun. Tamam? So ikaw kung may takot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung may nakita kang, alam mo yun, may nakita kang sumasayaw, ganyan, so kailangan, i-scroll mo agad. Huwag mong ganyanin na halos isang oras magluluha na yung mata mo sa kakatingin. Kailangan katakutan mong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganyang bagay. Tamam? Katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pananalita. So, ibig sabihin, kung may takot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan kontrolin mo rin ang iyong mga pananalita. Hindi lahat ng pwede mong sabihin ay pwede mong sabihin. Dahil may mga pananalita na ito ay nakakasama. So, kung may takot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang mangyayari, kontrolado lahat ang iyong mga pananalita. Katakutan mong Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong gawa. Tamam? So, may mga gawain tayo or may mga practice tayo na hindi nakanais-nais. Ngayon, kung wala kang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, pwede mong isabuhay or pwede mong gawin na lahat ng mga bagay na gusto kong gawin, walang makakapigil sa akin. Nasa loob ka ng pamamahay, walang tao. So, pwede kang makagawa ng bagay na hindi ka nais-nais. Sa anong rason? Dahil nawalan ka ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng sitwasyon at kahit saan man tayo naroroon. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Ahzab, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, o kayong mga naniniwala. Ibig sabihin, o kayong mga mu'minun, ittaqillah, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulu qawlan sadida, at kayo ay magsalita ng matutuwid na mga pananalita. Magagandang mga pananalita. Thumma ba'da dhalik, pagkatapos na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Kapag nagawa ninyo ang dalawa, ano 'yon? Takot at pangamba kay Allah at naging maayos, naging matuwid ang iyong pananalita, ang babalik sa ng Allah subhanahu wa ta'ala, yuslih lakum a'malakum. Itutuwid ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga gawain. Itutuwid ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga gawain. Ibig sabihin, magkakaroon ng epekto sa ating buhay, lalong-lalo na sa ating pananampalataya. Dahil itutuwid ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain.
Pagkatapos, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Kung natakot tayo kay Allah at ang ating mga pananalita ay pawang matutuwid lamang, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga kasalanan. Subhanallah. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, wala tayong ibang ninanais kay Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang makamit ang kapatawaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ الْمَغْفِرَةَ أَعْظَمْ نِعْمٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Dapat nating malaman na isa sa mga dakilang biyaya na pwedeng ibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kapatawaran. So sa pamamaraan or sa paggawa natin, pagkakaroon natin ng takot kay Allah at naging matuwid ang ating pananalita, insyaallah biidnillah, makakamit natin ang kapatawaran na ninanais natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Patawarin nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating mga kasalanan. Allahumma amin. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isa pang talata sa banal na Quran na kapag ang Muslim, ang mu'min, nagkaroon ng pananampalataya kay Allah at nagkaroon siya ng totoo at ganap na takot kay Allah, bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming biyaya. Bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming biyaya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul A'raf, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul A'raf, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Walau anna ahlal qura amanu wattakaw, lafatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ard. Subhanallah. Kapag si Muslim nagkaroon ng pananampalataya, nagkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, makakamit niya ang mga biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang mga tao sa loob ng bayan, sa loob ng pamamayanan, ibig sabihin mga tao, amanu, sila ay naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinasabuhay ang mga inobligan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqaw, sila ay natakot kay Allah. Ano ang gantimpala na ibibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala? Lafatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ard. Bubuksan namin para sa kanila ang mga biyaya mula sa kalangitan at biyaya mula sa kalupaan. Allahu Akbar, subhanallah. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, lahat tayo nagkakaroon ng mga pasanin. Lahat tayo ay may mga sarili, may mga problema na hinaharap. Katakutan mo lang Allah, insyaallah biidnillah, ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya na hinahangad mo at ninanais mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pangalawang talata pa na makikita sa banal na Quran, talata na makikita sa Suratul Talaq, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Sino man ang katakutan niya ang Allah, ay bibigyan siya ng Allah ng solusyon mula sa kanyang problema. Allahu Akbar. Lahat tayo, katulad ng sinabi ko kanina, lahat tayo ay may mga pasanin. Lahat tayo ay may mga problema na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga batalo, sa word namin, ito ay batalo. Sa Tagalog, pasanin or pagsubok. Alam natin na ang pagsubok ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang isang Muslim, bilang isang mu'min, hindi dapat tayo magreklamo sa mga pagsubok na dinadanas natin ngayon. Sinabi ni Fudail bin Iyad, rahimahullah, Man syaka musibatan nazalat bih, faka'annama syaka rabbah. Sino man sa inyo ang magreklamo ng mga pagsubok na dumating sa kanya, walang pagdududa siya ay nagreklamo sa kanyang Panginoon. So, imbis na magreklamo tayo, ang gagawin na lang natin ay katakutan ng Allah, gawin ng mga obligasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang mga pagsubok na yan, kapag may takot ka kay Allah, may sapat kang pananampalataya kay Allah, mismo ang Allah ang magbibigay sa iyo ng solusyon mula sa problema na hinaharap mo. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Taib. At sinabi pa, at kadugtong pa ng talata, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Kapag may takot ka kay Allah, ay bibigyan ka niya ng rizki, biyaya na kung saan hindi mo inaasahan. Alam natin na naka-encounter tayo ng mga ganun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam,
na may mga biyaya na hindi natin hinahangad or di kaya hindi natin inaasahan. Yung may dumating na lang na tao or brother na sinabi, "Akhi, ibibigay ko to sa iyo. 50 riyal para sa sadaka." Hindi mo inaasahan 'yon. May mga ganong rizki na hindi mo iniisip or hindi mo inaasahan. Ito ay mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam, makakamit mo 'yon dahil nagkaroon ka ng takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakaraming kabutihan ang pwede nating talakayin kapag nagkaroon tayo ng takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero inshallah biidnillah sa susunod nating pagkikita, ating lawakin ang usapin patungkol sa takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon inshallah, pag-usapan natin ang tinatawag na husnul khuluq. Husnul khuluq. Ano ba ang tinatawag na husnul khuluq? Katulad ng sinabi natin kanina, bilang isang Muslim, bilang isang mu'min, kailangan nasa kanya ang dalawa. Takot at pagkakaroon ng mabuting ugali or mabuting ugali at mabuting asal. Mabuting ugali at magandang asal. So ano ba ang tinatawag na husnul khuluq sa pananaw ng agama Islam? Gaano ba siya kadakila para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bilang isang Muslim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kailangan pagsikapan natin na ituwid, ayusin ang ating mga ugali. Sapagkat ito ay ibada din para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadith na mula kay Abu Hurairah radhiyallahu an, at ito'y inulat ni Imam Tirmidhi rahimahullah. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakakumpletong pananampalataya, ang ganap na pananampalataya sa pananaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahsanuhum khuluqan, ay nasa kanila ang magandang pag-uugali. So ngayon, maiisip natin, mapagtatanto natin sa ating mga sarili na isa pala sa rason upang maging kumpleto, maging ganap ang ating pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang taglayin natin ang maganda at mabuting pag-uugali. Kaya wag tayong nakatuon lamang at wag nating sasabihin na ako naman ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Nag-aayuno naman ako ng mga sunnah, Yawmul Ithnain wal Yawmul Khamis. Nag-aayuno naman ako ng Ayyamul Bid. Nagbibigay naman ako ng sadaka. Pero hindi mo inaayos ang pag-uugali mo. So ibig sabihin kapatid, may problema ang pananampalataya mo. May problema ang pananampalataya mo. Hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi tanggap ang ibada mo, pero may problema ang ibada mo. Base ito sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil sinabi niya, "Akmalul mu'minina imanan." Ang pinakaganap, pinakakumpleto na pananampalataya ng isang mu'min, ahsanuhum khuluqan. Mayroon silang maganda at mabuting pag-uugali. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, husayan natin ang pagiging Muslim natin sa mata ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husayan natin ang pagiging tao natin sa ating kapwa-tao para din kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawang hadith, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan." O kama qala alayhi salatu wassalam. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa inyo ay magkaroon kayo ng magandang pag-uugali. So sino sa atin ngayon ang hindi nagnanais na maging mainam sa pananaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kung tatanungin tayo bawat isa sa atin ngayon, gusto mo bang maging mainam sa pananaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ang isasagot natin, yes. Walang pagdududa. So isa sa mga rason upang maging mainam tayo sa pananaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, taglayin natin ang tinatawag na magandang pag-uugali at mabuting asal. Pagsikapan natin yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Naam, tayo ay tao lang, human nature, minsan nakakapagsalita tayo ng masama, nakakapag-isip tayo ng masama sa ating kapwa. Pero pagsikapan natin na tanggalin yun. Sapagkat ang pananalita na masama ay may epekto sa atin.
Sabi pa nga ng ibang mga qala ba'dul qailin, sabi pa ng mga iba na ang isang tao hindi siya naaalala ng tao dahil sa kanyang katalinuhan. Ang isang tao hindi siya naaalala dahil sa kanyang kayamanan, bagkus naaalala ka ng tao dahil sa iyong pag-uugali. Tamam? So napakadakila para sa isang tao, lalong-lalo na para sa isang Muslim, na taglayin niya ang maganda at mabuting pag-aasal. Dahil ito'y ibada para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong hadith, gaano ba siya kadakila para kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hadith na mula kay Aisha radhiyallahu anha, at ito'y inulat ni Imam Abu Dawud rahimahullah, innal mu'mina layudriqa bihusni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. O kama qala alayhi salatu wassalam. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng isang may pananampalataya, isang mu'min na nagtataglay ng maganda at mabuting pag-aasal, maaabot niya ang antas ng taong nag-aayuno at ang taong palaging nagtatahajjud. Subhanallah. So kapag ikaw Muslim, ikaw mu'min, mayroon kang maganda at mabuting pag-uugali, maaabot mo ang antas ng taong palaging nag-aayuno at yung taong palaging nagtatahajjud, taong nagkikiyamul layl. Subhanallah. Ganyan siya kadakila sa pananaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat na kabutihan, para sa taong mayroong magandang pag-uugali, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hadith na mula kay Abu Darda radhiyallahu an, at inulat ni Imam Tirmidhi rahimahullah, ma min shay'in athqalu fi mizanil abdi ma min shay'in athqalu fi mizanil abdil mu'min yawmal qiyamah min husni khuluqihi, o kama qala alayhi salatu wassalam. Alam natin yung pangyayari or mangyayari sa araw ng paghukom. Alam natin dahil ito'y natalakay ng isang ustad na may yawmul hisab, may timbangan sa araw ng paghukom. So, kapag ikaw Muslim dito sa mundo, maganda ang pag-uugali mo, mabuti kang tao, mabuti kang Muslim para sa pananaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, hinusayan mo ang pakikitungo sa iyong kapwa. Ang mangyayari kapag nagkaroon ka ng magandang pag-uugali, mabuting asal sa araw ng paghukom, base sa sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, walang bagay na magpapabigat sa timbangan natin or timbangan ng isang mu'min sa araw ng paghukom maliban na lamang ito'y manggagaling sa kanyang magandang pag-uugali. Subhanallah. So ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung nanaisin natin, kung hahangadin natin na maging mabigat ang timbangan natin sa araw ng paghukom, kailangan maging mabuti tayong tao sa mga tao, maging mabuti tayong Muslim sa pananaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, taglayin natin ang maganda at mabuting asal. Dahil isa sa mga dakilang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang magiging mabigat ang timbangan natin sa araw ng paghukom. Insyaallah biidhnillah, bilang panghuli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, uulitin ko ang sinabi ko, bilang isang Muslim, kailangan wag na wag niyang paghiwalayin ang dalawa. Takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at mabuting pag-uugali. Isang araw na kung saan may isang sahaba na lumapit sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang hadith na ito ay hadithun hasan. Hadith na mula kay Abu Hurairah radhiyallahu an. May isang sahaba na lumapit sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At tinanong niya ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ayun, sabi ng sahaba, o sugo ng Allah, ano ang maraming grupo ng mga tao na marami sila na makakapasok sa paraiso? Or di kaya, sino or anong grupo ng mga tao na marami sila na makakapasok sa paraiso? Tugon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, aktharun nasi may dukhulul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Subhanallah. So sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamaraming grupo ng mga tao na sila ay papapasukin sa paraiso, nasa kanila ang dalawa. Ano yun? Taqwallahi, takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, at husnul khuluq, at ang magandang pag-uugali. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gusto nating makapasok sa paraiso, kailangan nating pagsikapan na magkaroon ng takot kay Allah
at taglayin ang magandang pag-uugali. Naway maging mabiyaya ang gabi na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Syukran ala husni istima'ikum wa ansatikum ma'i. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.